Magandang hapon mga kaibigan na nanonood ito sa ating YouTube channel sa Bro John Dolabado TV. At sa hapong ito po ang tampo ko po sa inyo ay ang naganap na debate sa pagitan ni Brother Jared Almasora at itong si King Bishop Ephraim Bulambao na ito ay may kinalaman sa Ribulto. So ating panoorin yung full video nito at bukas po ating talakayin ang kanilang debate. Sa ngayon, full video muna tayo. Sa mga hindi nakapanood sa video na ito, subscribe lang po dito sa aking YouTube channel. Huwag niyo pong kalimutan na i-hit din ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya huwag na po natin patagalin mga kaibigan. Simulan na po natin. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid. Pasensya na dahil na-out tayo, no? So tuloy-tuloy lang tayo dito mga kapatid. Again, this debate is this is between RCC and ADB mga kapatid. At mamaya ipapaliwanag ni Bishop, no, kasi hindi ko alam kung ano meaning ng ADB. So dito mga kapatid, ang topic nila ay patutunayan ng ating affirmative na ang mga rebulto ng Roman Catholic Church ay inutos ng Panginoong Diyos. So affirmative natin si Jared dito, Brother Jared ng RCC, at negative naman si Bishop Ephraim mga kapatid ng EDB. So ang ating setup ng debate mga kapatid, yung standard setup ng Russia TV. Ito yung 10 minutes na presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes naman sa second cross. At meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauuna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, since bago si Bishop sa aking platform, no? So babasahin ko yung full na setup natin sa debate. At eto. So, rule number 1, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Either ito ay close-ended or open-ended question. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ako ng next question. Ngunit kung meron siyang hinahanap, ay tuloy-tuloy pa din ang 20 seconds. So, lahat ng sagot natin dapat 20 seconds. Rule number 2, kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot doon sa pagpipilian muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. So kung meron tayong tanong na tama or mali, oo, hindi, pula or puti, pipili muna mga kapatid before tayo magpaliwanag ng 20 seconds. Rule number 3 natin, kung hindi naman kayo makapili or wala doon ang sagot nyo or hindi merong something sa tanong niya, pwede nyong sagutin ng 10 seconds ang mga tanong at yan na yung pinakasagot nyo sa tanong. So tumawag lang ng moderator para clear mga kapatid kung gagamitin nyo yung 10 seconds na ito. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So ito yung mga, kung ang tanong ay sino, probably magsasagot kayo ng pangalan or noun. Kung ang tanong ay saan mababasa. So may expect mga kapatid na magbibigay kayo ng chapter and verse. Pero yung mga sagot na wala, for example, wala, tinatanggap ko pa din yan as a valid answer. Rule number 5, sa first stand, doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. At during sa first cross-examination, kung tinatanggi niya na hindi ko pa nilatag yan, next question, i-automatic next question ko yan. At sa rebuttal, doon na pwedeng itanong ang lahat, inilatag man or hindi inilatag. Rule number 6, ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin ay may disiplina yan. So bihirang-bihira naman talaga akong magbigay ng warning. At babawasan ko ng 1 minute or daragdagan ko ng 1 minute. Ayan. So rule number 7, bawat senaryo ng objection, isang beses lamang maaaring magpaliwanag. Isang objection lang at hindi susundan ng sunod-sunod na objection at isang clarification lang din every question. At no objection during final conclusion. Rule number 8, hindi po pinapahintulutan ang mga ataking naglalarawan sa pisikal na itsura ng ating katunggali. Kasama na din doon yung mga pagmumura na nakasanayan at alam ko mga kapatid. Pero labas doon, gaya ng salitang nagsisinungaling ka or hindi ka nag-aral,
tinatanggap ko pa din yan mga kapatid at pwede pa dito mabanggit. Pero yung out of topic, syempre ako yung magde-decide ko ano yung pasok or hindi. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko talo ka na. So hindi ko pahihintulutang maitanong yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, bilang tagapamagitan, may kapangyarihan akong magtakda ng alituntunin na hindi nakasaad sa mga nakasulat at nabanggit ko mga kapatid. Kung ito lang naman ay kinakailangan. So by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista mga kapatid. At ako ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth. At ako po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes, kapatid na Rasha, sa awa tulong ng Diyos, kapatid na Ibrahim, gaya ng sabi ni Pablo sa 14:40 ng unang Korinto, na gawin nating may karapatan at may kaayusan. Okay, at sumasang-ayon din ba ang ating negative? Exactly. Okay, yan yung ating kumpirmasyon mga kapatid. So before natin simulan ng ating debate, gusto ko muna silang magpakilala mga kapatid. Konting preview sa kanilang patutunayan. At syempre, ano yung inaasahan nila sa kanilang katunggali. Unahin natin ang ating affirmatibo. Pakilala ka kapatid. Yan mga kapatid, magandang araw, gabi, hapon sa atin. Muli sa awa tulong ng Diyos, ako po si Jared Almasora, na former and dating daan debater o ang Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus, at natunghayan ang tunay na iglesyang nasa Biblia gaya ni Apostol Pablo sa 1:13 ng unang Timoteo. At ang aking lang magiging expect, ipaubaya natin sa Diyos at ipaubaya natin sa Espiritu Santo ang diskusyon na ito na siyang pumaaring ganap sa 8:33 ng Roma. Yun lang po mga kapatid. Okay mga kapatid, dako din tayo sa tututol naman sa paksang ito. Bishop, pakilala ka. Okay. Good morning. Medyo paos yung boses ko. I'm Bishop Ephraim Bulambao, founder ng Evangelizing, Discipling, and Banding People of God, or EDB Ecclesia in short. Good morning to all. Okay, thank you. That is Bishop mga kapatid. So, simulan na natin ang ating debate at sa mga nasa live dyan, please share yung ating live streaming ngayon. Kung gusto nyo yung mga ganitong content mga kapatid ha. At you can tag your friends naman din kung para maraming makapanood mga kapatid ng ganitong pag-uusap. So mga kapatid, simulan na natin ang ating debate ngayon. So bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapayag si Brother Jared ng Roman Catholic Church sa kanyang patutunayan na ang mga ribulto ng mga Roman Catholic Church ay inutos ng Panginoong Diyos. Your time start now, bro. Yan, magandang araw at mapagpalang kapistahan ni San Lazaro, San Marta, at ni Maria Magdalena. Muli mga kapatid, nandito na naman tayo sa ating pinag-uusapan na topiko na paulit-ulit binabato at paulit-ulit pinararatang ng mga protestante, na mga heretiko, na mga umuro sa pananampalataya gaya ng sabi ni Apostol Pablo sa 10:34 ng Hebreo. Ating basayhon. Ngunit kung ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya at kung siya'y umurong ay hindi siya kalulugdan ng kaluluwa o ng aking kaluluwa o ng karunungan ng Diyos. Yung karunungan ng Diyos, 1:24 ng unang Korinto, ngunit sa kanila, mga tinawag, maging Hudyo at Grego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at karunungan ng Diyos. Therefore, yung mga tumalikod sa simbahan na mga heretiko, na mga protestante, nagtayo ng kanilang sariling kulto at nagpuno, apoy hindi kinalulugdan ng Diyos ito, lalo na pag self-proclaim ang mga pinagagagawa sa Biblia. At isa sa ating topic ko ngayon ay matagal nang pinag-uusapan at matagal na inaatake ng mga protestante gaya ng rekulto. Ngayon, sa Biblia, ang binabasa ng mga protestante, mga kapatid, ang 25:6 ng Exodo, 17:29 ng Gawa, 42:8 ng Isayas, 5:7 ng Deuteronomio, 22:8 ng Apokalipsis, 1:25 ng Roma, na ang subject of the sentence in Hebrew ay pesel, na nangangahulugan ng mga Diyos-Diyosan sa Israel. Basahin natin ang 25:6 ng Exodo. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan
nakawangis ng anumang nasa langit sa itaas, nasa lupa sa ibaba, nasa tubig sa ilalim ng lupa. Ngayon, bibira na naman ng mga protestante. Isa na rin itong si Bishop. Ay, ano ikaw, oh? Hindi ba ikalarawan ng Iglesia Katolikang tinutukoy dyan? Teka muna. Ano ba ang subject of the sentence sa 25 sa ng Exodo? Ang subject of the sentence dyan, yung mga larawang inanyuhan in Hebrew, pesel. Dahil sa Biblia, dalawa ang klase ng rebulto. In Hebrew, pesel at may sabi ab meklaet. Yung meklaet is a curved feminine graven images gaya ni Santa Maria, gaya ng mga santos ng Iglesia Katolika, etc. Ngayon, i-resolve natin ito. I-resolve natin. Isa pa sa ginagamit nila ay ang 17:29 ng gawa. Yamang ang tahilain ng Diyos ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng bato ginto na inukit ng kabiyasan ng mga tao na yun naman ay walang aral sa Iglesia Katolika. Busted na naman. Kaya, ang ibabato natin sa diskusyon na ito ay isang haligi lamang. Hindi na natin ibabato yung isa pang haligi dahil mabigat. Hindi na ako magtataka ba't nagtayo ito ng sarili niyang kulto. Ikalawang Timoteo 3:1-5. Datapot alamin mo ito sa mga huling araw ay darating ang panahong mapanganib. At yung panahong mapanganib, malalaman natin, 12:4 ng Daniel, kaalinsabay ng paglago ng kaalaman. Kaya di na tayo magtatake. Ginagamit ng mga bulaang propeta na mga maibigin sa salapi yung social media para makalikom ng miyembro. Dahil yung miyembro, yun yung ginagamit na kapital para sa pagpapaikapok, para sa pag-aabuloy, etc. Yan naman ay labag sa kalooban ng Diyos sa bagong tipan. Bakit? 4:17 ng Galacia. May nagmamalasakit sa inyo, hindi sa mabuting akala. Subalit ang ibig nila ay ihiwalay kayo upang ipagmalasakit nyo din sila. Ngayon, balik tayo sa tema, mga kapatid. Ano nga ba ang subject of the sentence sa mga talatang ginagamit ng mga protestante sa 25:6 ng Exodo, sa 17:29 ng Gawa, sa Isayas, na na ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay yaring pilak, yaring inukit ng kamay ng mga tao, may matang hindi nakakakita, may ilong na hindi nakakaamoy, may bibig na hindi nakakapagsalita. Yun ang definition nila ng Diyos-Diyosan. Ngayon, kung yun ay definition ng Diyos-Diyosan, ang Diyos nag-utos na magpagawa. 3:10 ng ikalawang kronika. At sa kabanal-banalang bahay ay umukit ka ng larawan. In Hebrew, meklaet, graven images. Gaya nung nasa Isayas na ginagamit ng mga protestante na pinakakahulugan na damay lahat, pati banal at balbal na larawan. Lalabas nun, magkakaroon ng kontradiksyon sa Biblia. Bakit? Sabi ka, Diyos-Diyosan yung mga larawang inanyuan na may matang hindi nakakakita, may ilong na hindi nakakamoy, may bibig na hindi nakakapagsalita. Bakit ang mismo Diyos ang nag-utos? 3:10 ng ikalawang kronika. Na sa kabanal-banalang bahay ay umukit ka ng larawan. Yan kasi ang kaitidan ng ulo at mga tuktok ng mga protestante na nagbasa lang ng Biblia, nagpastor na! Yan ang hirap sa inyo. Talagang bulag na kayo. 4:4 ng ikalawang Korinto. Na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang pag-iisip ng hindi nagsisampalataya. Hindi kasi sumampalataya sa simbahan nito Na yung simbahan na yung sa bagong tipan ay mayroon talagang larawan na ipinatuloy ng ating Panginoong Kristo. Tanungin mo kung anong talata, papasahin ko sa iyo yan. Pero gibain mo muna itong inilatag ko sa 3:10 ng ikalawang kronika dahil isang haligi lang ang ihahampas ko sa iyo. Na nasa kapanal-panalang bahay ay umukit ka ng larawan ng kerubin. At inukit sa kahoy at puno ng palma. Kala ko ba huwag kang gagawa? Ba't ang Diyos nagpagawa? Dahil sa Biblia, dalawa ang klase ng rebulto. Isang balbal, isang banal. Ang inutos ng Diyos, banal na yun ay pinatuloy ng Iglesia Katolika Apostolika Romana dahil ng pagdating ni Kristo na siyang dapat pakinggan. 17:5 ng Mateo o 5:17 ng Mateo, ako'y naparito hindi upang sirain ang kautusan, kundi upang ganapin. At isa dun sa kautusan sa mga propeta, sa 3:10 ng ikalawang kronika na maglagay ng larawang inanyuan o banal na larawan. Kaya magbago ka na. Iibigin ka naman ng simbahan kung magbabalik Ang problema sa'yo, nagtayo ka ng sarili mong kulto Kaya nga naalala ko yung kanta, kapatid na JB, ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Tiwala sa isa't isa'y kailangan.
Dati mong pag-ibig ay wala akong pakialam. Basta't mahal kita kailan paman. Huwag kang mag-isip ng ano paman. Mga paliwanag mo'y di na kailangan. O di ba? At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Kaya mamahalin ka namin. Mamahalin ka ng simbahan. Dahil yun ang utos ni Kristo sa 13:34, 35 ng 1 na mga ibigan kayo sa isa't isa. At isa sa uri ng pag-ibig yung nasa 12:9 ng Roma. That's why na sumisigaw ako sa iyo, Bishop King. King Bishop ka pa man din. Eh, kung di ka ba naman tuloy. Mahal kita, pagkat mahal kita. Iniisip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita maging sino ka man. At tuloy, mali man ang ikaw ay ibigin ko. Ako'y isang bulag na umiibig sa'yo. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Tuloy, yung lyrics. Mahal kita, pagkat mahal kita. Iniisip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita maging sino ka man. From the top. Ayan. Ang pag-ibig ay, pero hindi yan ang tema natin ngayon. Nalibang lang ako dahil Bishop itong kalaban natin. Kantahan naman natin. Dahil yung kanta naman natin is very biblical. Pumapatungkol sa pag-ibig, 13:34-35 naman. At isang manifestasyon nun, yung pagsunod sa utos ng Diyos o pagsamba sa Diyos sa 4:24 naman, sa Espiritu at katotohanan. At isa sa katotohanan na pagsunod sa Diyos sa 3 ng ikalawang kronika, maglagay ka ng banal na larawan sa templo na yun ay ipinatuloy ng ating Panginoon sa Kristo sa 5:17 ng Mateo. Dahil ang sabi niya mismo, ako'y naparito hindi upang sirain ang kautusan, kundi upang ganapin ni ang mga propeta. At isa sa ipinatuloy ni Kristo, yung paglalagay sa templo ng larawang inanyuan sa konteksto ng 5:17 ng Mateo at 3 ng ikalawang kronika. Yun lang kapatid na rasya at i-wave na natin ng time. At lahat ng sinabi ko, yun ang itanong sa akin kung you are 100% sa religion o I am 100% sa religion. Okay. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating affirmative. Brother Jared ng Roman Catholic Church. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Bishop, 7 minutes para sa iyo. Your time start now. Okay. Good morning sa lahat. Yung news yung second is Bishop, wala kang boses, Bishop. Bishop, paulit mo na, Bishop. Medyo nawawala na yung boses mo, Bishop. Okay. Sige. Yan. Second Chronicles chapter 3, may mga pinagawa doon ang Panginoon sa temple. Para kanino yun? Para sa mga lingkod niya, pabihira ka naman. At yun ang ipinatuloy ng Diyos sa 5:17 ng Mateo na sa panahong Kristiyano, historically speaking, nung first century, merong mga larawan nun. Dahil sa Biblia, dalawa ang klase ng larawang inanyuan. Isang banal at isang balbal, in Hebrew, Pisel at Mesabe. Kaya yung inutos, para sa mga lingkod ng Diyos. Na 3 ng ikalawang kronika, sa kabal-banalang Next question, bahay. 20 seconds. Next question na. Baka naman, ipitin mo naman ako. Okay. Pinagawa yun sa Templo ng Solomon. Saan na yun ngayon ang Templo ng Solomon? Objection, moderator. Huwag niya sa aking ipahanap dahil hindi naman ako Google Map. Ngayon, yung sa kabanal-banalang bahay na yon, open parenthesis yun na sa panahong Kristiyano, 5:17 ng Mateo, ang sabi ni Kristo, na, bro. hindi ako naparito upang sirain kundi patuloy. Okay Yan na, ang bro. gibain mo. Okay na, bro. Ganito, bro.
Wala ka naman, no? Wait lang bro, Jared. Bishop, counter objection muna Bishop, meron ba? Wala. Wala. Magpatuloy ako. Okay, so ganito, ganito ang hatol ko mga kapatid. Doon sa tanong ni Bishop, tinitingnan ko naman as a valid question yun bro, yung saan daw yung templo ni Solomon. At depende yan kay Brother Jared kung paano niya sagutin to. Bro Jared, gagamitin mo ba yung 10 seconds mo or ipapa-next question mo to? 10 seconds, Proceed, bro bro. siya. Hindi na mahalaga kung nasaan yun. Ang importante, nag-utos ang Diyos, mayroong supportive verse sa 3 ng ikalawang kronika na pagdating sa panahong Kristiyano, sa 5:17 ng Mateo, Next yun question. ang ipinatuloy ng ating Panginoon Kristo. Next question. Next question. Yara ka Ah. naman, no? Next question. Kung yan ay hindi mo makita, kasi para sa iyo hindi na mahalaga, paano yan na ang images na yan ay talagang gawa yan para sa templo? Ayan. Anong tanong, moderator? I-replace ko ng tanong ko. Sige Bishop. Saan ba pinagawa or para saan yung pinagawa ng mga images? Sa templo or kahit saan-saan lang? Okay, para saan daw? Sa Sa templo? sa templo at ayon sa katuruan ng mga apostol, sa kanilang tradisyon, sa 2:15 ng ikalawang Tesalonika, sa bahay. Kaya nga ang sentido sa Objection, 3 ng objection ikalawang muna. kronika, Objection muna, bro, Jared. kapanay-panay ng bahay. Wait Next lang, bro. question. Wait lang bro Jared ha. Bishop, ano yung objection mo na Bishop? Ano? Wait lang, Oh. Jared. Pa tayo sa New Testament, dadaan tayo doon, pupunta tayo doon. Ang tanong, Ano? ang command dyan sa 2 Chronicles 3:10 following, papabayan sa templo or kahit saan-saan lang. Okay. Huwag mo, Okay, wait lang Bishop ha. Okay. So ang objection dito ni Bishop yung pagbanggit mo ng New Testament plus doon sa kanina pa pinapaliwanag niya. I think tutol siya sa pagpapaliwanag mo. Brother Jared, meron ka bang counter objection dito or hahatol Ang na? counter objection ito, moderator. Proceed. Huwag niyo sasabihin dadaan tayo dyan. Dahil ang tema natin ayon sa Biblia. Okay. Hindi ayon sa lumang tipan na Biblia. That's why I read the book of Matthew in New Testament. Okay. Kasi mo naman tanong mo. Okay, so ganito. Pero, Wait lang, kahit okay na bro, Jared. Okay na bro. So ganito. Ang hatol ko dito, si Brother Jared sumagot naman doon, Bishop, ng sa bahay daw. At tinatanggap ko yon as a valid answer, Bishop. Doon sa pagpapaliwanag, I know, hindi ka sasang-ayon dyan. Pero mamaya, i-rebut mo na lang yan. Basta, kahit pa yan ay tama or nagsisinungaling si Brother Jared sa kanyang sagot, tinatanggap pa din yan sa moderator as a valid answer, ha? So, Brother Jared, dahil naputol ka doon sa pagsagot mo, bro, kung saan yung mga rebulto nasa templo ba daw or nasa labas. Proceed ka, bro, sa 20 seconds na sagot mo. Sa 3 ng ikalawang kronika, ang subject of the sentence dyan, kabanal-banalang bahay o templo. Malamang sa templo. Pero sa panahong Kristiyano, inireform na yan sa 5:17 ng Mateo, kaya naisulat at ipinangaral ng mga apostol sa 2:15 ng ikalawang Tesalonika, yung apostolic tradition, Next question. na naisulat sa kanilang church. Next Na question. kahit dito, pwede Next na. question na. Next question. Makinig ka naman. na sinasabi dyan sa 2 Chronicles 3:10 ay parehas lang sa image ni Mary, image sa mga saints, at image ni Jesus Christ in the New Testament. Yes, dahil ang Hebrew niyan, meklaet, meaning feminine graven images following in 6:29 of book of First King. Ano ka ba naman? Pati ba naman yan, di mo alam, naging haring kubispo ka, di mo alam yan. Meklaet, graven images, open parenthesis, damay lahat ng larawan na mga banal na larawan sa 3 ng ikalawang kronika. Next question. Object mo na. Bishop, time stop mo na, Brother Jared. Bishop, anong objection natin? Ito katunggali ko po. Yang mag-question sa akin. Dapat siya ang sasagot. Ako ang mag-question sa kanya. Counter objection, moderator. Okay, so counter objection, Brother Jared. I am under cross to literal moderator. Ako ang sasagot sa tanong. Hindi naman ako nagtatanong sa kanya because I know the rules of this debate. After Okay. I join in this
conference. Okay. Next question. Okay, so ganito. Talagang yung magtatanong dito si Bishop at yung sasagot lang si Jared. Bishop, mamaya i-counter mo na lang yung lahat ng sagot niya ha. At I know hindi ka talaga sasang-ayon diyan. So Brother Bishop, tuloy ka lang muna sa pagtatanong kay Jared. Ang tema natin ay i-prove mo na ang mga images ng Roman Catholic Church ay commanded by God. Kaya magsasabi na ang image ni Mary ay commanded. Okay, saan daw ba Jared? Ando na nga mismo, kapatid na Rasha, moderator, nando na mismo sa singtito in Hebrew, sa 3 ng ikalawang kronika, na lo taasel lekka meklaet. Meaning, graven images, open parenthesis, kasama sila Maria doon. Ano ka ba naman? Pabihira ka naman. Next question. Next question. Ayusin mo naman. Hirapan mo naman. Wait lang Jared, Bishop. okay na bro. Sige Bishop. Bakit natin kasama si Maria na during 2 Chronicles 3:10, wala pa si Maria dyan? Okay, bakit daw? Moderator, objection. Objection bro? Time stop? Ano Ang- objection? Ang karapatan niya magtanong, hindi magpahayag because I am Okay, under okay. cross-examination. Tingnan mo itong obispo na to, natataranta na. Okay, Hindi na okay, alam yung okay. gagawin. Okay na brother Jared. Bishop, counter objection, proceed. Klaro naman na tanong yun. Yes. Ang information ko nga, ang tanong. Okay. So, i-represent na. Okay, so ito. Okay, thank you Bishop. So ito, ganito brother Jared, ang tanong ni Bishop dito, bakit daw kasama doon si Maria kung si Maria ay wala pa daw doon sa Chronicles. So nagtatanong siya bro. Proceed ka dito sa sagot brother Jared. Sige, ngayon, tama naman, wala naman talaga si Maria dyan eh. Pero ginamit ko yung solid references to clarify na ang Diyos ay nagpagawa ng larawan in Hebrew, meklaet. Open parenthesis, konsiderado as feminine graven images. Ano ba si Maria? Feminine o men? Feminine yan eh. Nasa panahong Kristiyano, 5:17 ng Mateo, ipinatuloy ng ating Ginoong Hesus Kristo. Next question. Next question. Hirapan mo naman yung tanong, obispo ka. Next question. This question, saan mababasa sa Biblia ang proof ng narawan images ng mga santos ay biblical? Ito, moderator ha. Sa 3 ng ikalawang kronika, andyan na mismo, hindi niya maigiba-giba, nagpagawa ang Diyos ng larawan ng kerubin. At yung kerubin, hindi naman pwedeng balbal yun. Siyempre, banal yun. Time. 7 minutes time na bro. Napatunayan natin. Time na bro. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid. Pamute mo na brother Jared ha. Dyan nagtatapos mga kapatid ang ating unang pagtatanong ng negative. So bago natin puntahan ang presentation ni Bishop, dako tayo sa ating mga comment mga kapatid. So shoutout muna sa ating nasa live. Nandyan si Big Boy Salinas, hindi naging MCGI si Jared. Suhay yan. Shoutout din mga kapatid kay Antonio Orias Soto, Bot. Ayan. Shoutout din kay Shian Magpale. Walang mayabang sa MCGI pero si Soriano hindi ba yun mayabang? Mayabang pero hindi sumipot sa debate nila Father Darwin. Shoutout din kay dito kay Yesomar ng Putupur Punto. Banat bro Jared. Shoutout din kay The Bread of Our Soul. Puro lang palusot si Jared. Shoutout din kay Sherwin Sales. Easy lang brother Jared. Kawawa naman si Bishop. May paggalang pa din. Shoutout din mga kapatid kay Tanyela Jan Ira. Sunod ka Jared sa rules. Shoutout din mga kapatid dito kay Adventist Motivation. Bulag daw si Jared na umiibig kay Bishop. Haha, akayin ka ng bulag. At shoutout din mga kapatid. Okay, dito sa ating. Okay, kay Baldwin King. Shoutout bro Rasha. Yan, shoutout bro. Kay Erwin C. Minil. Bira bro Jared. Arwin Morelio. Good morning. Kapanalig brother Jared. Shoutout din kay Raymundo Estel. Happy birthday bro Jared.
at Big Boy Salinas. Ayan. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag si Bishop bilang negatibo. Your time start now. Ang tema natin ay i-prove ni Brother Jared na ang mga rebulto ng Roman Catholic Church ay commanded by God. Ang mga rebulto na mga Roman Catholic Church, babanggitin ko, rebulto ni Jesus Christ, rebulto ng mga santos, at rebulto ni Mary. Ni isang bersikulo, isang verse sa Bible, may command na pagawaan ng graven image si Maria, ang mga santos, at ang si Jesus Christ mismo. Kahit isa, wala. Ang command sa Bible in the Old Testament ay specific lang sa cherubim. Hindi naman cherubim ang mga saints. Hindi naman cherubim si Maria. Hindi naman cherubim si Jesus. So paano niya isasama ang concept na yon? Ang concept na yon in 2 Chronicles is old. Kung sa cellphone pa 3310, it is no longer applicable in our time now. Because after the resurrection of Jesus, the temple of Jerusalem was destroyed 70 AD. So wala ng temple. In fact, yung binagit niya na 2 Chronicles, that was the first temple of Solomon that was broken. Nasunog na yon 586 before Christ era. So yung images doon, wala na yon. In the second temple, ang na-remain na image ay ang cherubim na lang doon sa Holy of Holies, sa Ark of the Covenant. Pero according to history, nawala yan ngayon. Hindi na alam kung saan yung Ark of the Covenant na yan ngayon. Ang nandyan lang ngayon nakita ay replika. In other words, hindi na pwede nagagamitin ang nasa 2 Chronicles sa panahon natin ngayon. Because in the entire Bible from Genesis to Revelation, God is actually against images. Babasahin ko some of the verses. Isaiah 42:8. I am the Lord, that is my name. My glory I give no other. My praise to carve idols. Exodus 24:5. You shall not make for yourself a carved image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them or serve them. Ginawa nila, nag-bow down sila, nag-serve sila. Nagkay sila ng mga bulaklak down, nagkit candle doon. For I, the Lord, your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children to the third and fourth generation. Deuteronomy 4:16-18. Beware, lest you act corruptly by making carved image for yourselves in the form of any figure, the likeness of male or female, the likeness of any animal that is on the earth, etc. and etc. 2 Chronicles 3:5-7. The knave he lined with iba na lang kasi itatanong ko yan kung may time pa ko. Habakkuk 2:18. What profit is an idol when its maker has shaped a metal image, a teacher of lies? Ba, teacher of lies? Yung gagawa ng mga ganun. For its maker trust in his own creation when he makes spitless idols. Yan, cherubim na yan. Anong yung si Jesus, yung picture ninyo kay Jesus, yung rebulto ninyo ni Jesus, rebulto nyo kay Mary, rebulto nyo sa mga saints. Speechless yan, lahat. Psalms 115 verse 4-8. Their idols are silver and gold, the work of human hands.
They have mouths. Diba? May mouths yung mga images ni Mary, ni Jesus, at saka ni mga saints. They have mouths but do not speak. Eyes but do not see. They have ears but do not hear. Noses but never smell. They have hands but do not feel. Feet but do not walk. And they do not make a sound on their throat. Lahat ng mga description nito ay makikita mo sa ribulto ni Jesus, ribulto ni Mary, at saka sa ribulto ng mga tinatawag nilang santos. Nahum 1:14. The Lord has given commandment about you. No more shall your name be perpetuated from the house of your gods. I will cut off the carved image and the metal image. I will make your grave, for you are vile. Deuteronomy 27:15. Cursed, may sinumpa talaga, be the man who make a carved or cast metal image, an abomination to the Lord. Paggawa pa lang, curse na. A thing made by hands of a craftsman, and sets it up in secret, and all the people shall answer and say, Amen. Walay context dito na nag-worship sila. Ang paggawa pa lang daan, curse na. Deuteronomy 7:25. The carved images of your gods you shall burn with fire. Dapat sunugin. You shall covet with silver or gold that is on them, or take it for yourself, lest you be ensnared by it. For it is an abomination to the Lord. Deuteronomy 5:8. You shall not make for yourself carved image, or any likeness of anything that is in heaven, or that is on earth, beneath, or that is in the water, underneath. Jeremiah 10:14. For every man is stupid, and without knowledge, every goldsmith is put to shame by his idols, for the image are false, and there is no breath in them. Ilang minutes na lang, Mr. Moderator. Mr. Moderator, ilang minutes lang, please? 4 minutes? 1. So, dami pa dito. Micah 5:13, I will cut off your carved images and your pillars from among you, and you shall bow down no more to the work of your hands. Huwag mong mag-bow down ka sa trabaho lang ng mga kamay mo. Deuteronomy 12:3, you shall tear down their altars and dust in pieces their pillars and burn their asherim with fire. You shall chop down the carved images of their gods and destroy their name out of place. Isaiah 30:22, then you will defile your carved idols overlaid with silver, and your gold-plated metal images. You will scatter them, and you will see them be gone. Micah 1:7, all her carved images shall be beaten to pieces. All her wages shall be burned with fire, and all her idols I will rest. So sa lahat ng mga binasa ko, marami pa dito, makikita natin God is really commanded us na dapat walang mga images na gagawin. Walang commandment si Lord na ipagpatuloy yung mga ganon-ganon na yan ngayon. Kung tingnan mo ang Bible from Genesis to Revelation, talagang pinakita doon that God is not happy with those images I mentioned, except for the cherubim that is specifically commanded, but it should be placed on the temple according to its context. Hindi yan ilagay kahit saan-saan. That context is in the temple. At may figure la yan na dapat susundin. At hindi na yan applicable ngayon. Kasi ang Christianity, walang ni isang temple na record sa Bible. Kahit isa. Walang temple ang Christianity. Mayroong temple pero that spiritual temple. Hindi yan literal na temple. So saan mo ilagay ang kirubin ninyo? Na wala namang literal na temple in the New Testament. Therefore, I conclude that the images of Mary, the image of Jesus, and the image of saints are not commanded in the Bible na dapat gagawin natin at dapat sambahin natin or nga dapat bigyan natin ng spiritual value. Kasi that is abomination to the Lord as far as the context of the Bible from Genesis to Revelation.
Kaya kayong mga Katoliko, Romano-Katoliko na kinig ngayon, dapat kung may mga pagtuturo sa simbahan ninyo, klaruhin ninyo kung nasa Bible ba yan. Kasi yung Mary na yan, yung Santos na, yung image ni Mary, historically, 3rd century pa yan, first nagawa. Oh, yung image ni Jesus, that is mid-3rd century, first appearance of that. Yung image ng saints, that is first upper 3rd century pa rin. Meaning, the image of Mary, the image of Jesus, the image of the saints did not exist from Genesis to Revelation. Did not exist from the time of Jesus to the last verse in the New Testament. Kaya, you must repent. You must believe the truth. Do not just follow the tradition, because the tradition is not biblical. The tradition is historical. The tradition is gunigitang sa mga church leaders ninyo at history. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ni Bishop Ephraim at dako tayo sa unang pagtatanong ni Jared ng Roman Catholic Church. 7 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Ready ka na ba? Haring Obispo? Of course. Okay, sabi mo kanina, nakasulat ito in New Testament there is a no temple o walang templong literal. Tinatanggap mo ba ito? Yes or no? Categorical. Hindi ko tinatanggap. Objection, moderator? Paliwanag ako. Wait lang, Bishop May objection dito, may counter objection ka naman. Brother Jared. Moderator, you are under cross-examination. Ang karapatan mo sumagot sa tanong ko dahil ang tanong ko sa iyo yes or no. Hindi ko sinabi, hindi ko tinatanggap. Matuto ko naman makinig. Pambihira ka naman, haring ubis. Okay. So ka man din, nakakahiya ka sa mga miyembro ko. Yes, Okay na, bro Jared. Counter objection, Bishop, ano yan? Una, karapatan akong sagot ko at tanong. Pangalawa, I request the moderator to discipline this man kasi marami siyang mga side comments. Okay. So ganito, Brother Jared. Unang-una, bro, doon sa tanong mo, bro, pakiulit mo na yung tanong mo, bro. Titingnan ko yung pagpipilian doon. Tapos desisyonan natin yung yung natitira pang objection. Bro Jared, paulit nga, bro. Okay, ang tanong ko sa kanya, moderator, sabi niya kasi kanina, walang literal na templo sa Bagong Tipan. Tinatanggap mo ba yon? Yes or no? Okay, so Categorical. yung yes or no dito. Tanggap. Bishop, wait Kasi lang, kulang. Bishop. Wait lang. Medyo nawawala yung boses mo. Yes or no muna, Bishop. Anong sagot natin? May sagot na. Hindi daw, no. So, proceed, Bishop, 20 seconds sa no mo. Hindi ko tinatanggap kasi ang sinasabi ko, there is no literal temple in the New Testament after 70 AD. Yun ang piniwanag ko. Kasi 50 at AD, na-destroyed na second temple of Solomon in Romans invaded Jerusalem. Next question. Okay, sabi mo kanina, walang literal. Sabi sa 2:46 ng gawa, at araw-araw silang nagsisipanatiling matibay at nagkakaisa sa templo. Tanong, sinong mas matalino sa inyo ni Apostol Pablo? Ikaw na nagsasabing walang templo o si Apostol Pablo na nagkakatipon kasama siya sa templo? Categorical. Yun, Bro, Bishop Ephraim? question, and there is no correct answer for the wrong question. Okay. Ulitin niya ang paliwanag ko. Hindi, bro. Hindi, Bishop. Wait lang, Bishop. Sa ano muna to, sa objection. Ang objection mo sa naiintindihan ko ay mali yung tanong ni Jared, 'di ba? So, Exactly. okay. So dito naman, may counter objection ka ba, Brother Jared, before ako hahatol?
Ito ang counter objection ko. Pag sinabi niyang mali ang tanong ko, siya na yung unang-una nagkakamali dahil pinapalo up ko lang kung ano yung sinabi niya. Okay, Na sa bagong tipan ay walang literal na templo. Okay, Kaya okay, pinalo okay. up ko, moderator. Okay na, bro, Jared. Huwag ka na pumili. Okay na bro, Jared. Ganito, ito yung decision ko dyan sa tanong na yan. Isa lang, Bishop, wait lang ha. Ito yung hatol muna sa objection. So objection kasi, sa moderator kasi, hindi ako judge dito kung ano yung tama o mali ha. Kahit pa para sa iyo, Bishop, ay mali yung tanong ni Brother Jared. Sa moderator kasi, tinitingnan yan as a valid question pa din. Ngayon, meron naman tayong 10 seconds na pagsagot kung talagang merong something dun sa tanong na hindi mo masagot ng direkta ng yung question na yon. Pwede ka magpaliwanag ng 10 seconds. So, Bishop, gagamitin mo ba or dun ka sa pagsagot ng 20 seconds? Okay, 10 seconds, Bishop. Proceed ka lang sa paliwanag mo agad. Ang tanong niya, hindi ba mas marunong si Paul at sa akin? Mali kasi yung tanong ngayon. Kasi mo, gamit niya. That was written before the fall of Next Jerusalem question. 10 incident. seconds. Next question. Question. Sunod na tanong. Sabi mo kanina, walang literal na templo. Sa 2:46 ng gawa, ano yung pinagkakatipunan ng mga apostoles at mga alagad? Templo o bahay nyo? Categorical. Templo yan. But that was 70 AD. Meaning, sinulat yan, hindi pa na-destroyed ang temple. Ano ka ba? Next question. Sunod na tanong. Binasa mo kanina yung nasa Isayas na ang mga Diyos-Diyosan ay may matang hindi nakakita, may ilong na hindi nakakaamoy. At sinabi mo rin kanina, na walang pinagawa ang Diyos na larawan ng mga santos. Tinatanggap mo ba ito? Yes or no? Hindi ko tinatanggap ito. Kasi Paliwanag. kulang ang gusto mo. Kulang ang gusto mo. Next question. Sunod na tanong. Pinag-aralan mo ba ng mabuti ang 24:3-5 ng Exodo? Yes or no? Pinag-aralan. Next question. Ngayong pinag-aralan mo, sa 24 ng Exodo, ano ang kahulugan ng loto aselek pesel? Alam mo o hindi mo alam? Okay. Ano Alam mo o Objection, hindi moderator? alam. Okay. sige. Time stop muna. Objection Objection, sa moderator. affirmative. Ano muna yan, bro? Bro, Jared? Ang tanong ko sa kanya, moderator, alam niya o hindi niya alam. Huwag ka Okay, namang magpatutsada at mag-search sa Google. Okay. So, ang objection ng ating affirmative, yung pagpipilian, alam ba daw or hindi alam? Bishop, ready ka na bang mamili or mag-counter object ka muna? Repeat option. Bishop, ano ulit, Bishop? Hindi ko masyadong ano yung boses mo, Bishop, ha? Please repeat daw the question, Brother Jared. Naka-time stop yan pag naka-repeat. Ngayon sabi mo, pinag-aralan mo. Ano ang ibig sabihin sa 24 ng Exodo ng loto aselek pesel? Alam mo o hindi mo alam? Alam mo o hindi ba? Question. Wait lang. Pasensya talaga, Bishop, ha? Hindi ko masyadong naiintindihan talaga yung Question. Next question. Objection. Ay, objection. Ganito, Bishop. Ano objection mo muna, Bishop? Ang tema dito, Mm-mm. Roman Catholic, Roman Catholic Okay. I commanded by God. Okay. It's out of the topic already. Okay, so Counter objection, moderator. okay, wait lang, All Jared. that, Okay, so ang objection dito, out of topic daw yung tanong mo, Brother Jared. Meron ka bang counter objection doon? Ang counter objection ko, pag sinabi niyang wala sa tema, siya yung unang-unang wala sa tema. Dahil ginamit niya ang 24:5 ng Exodus para ipatungkol sa larawan ng mga santos ng Iglesia Katolika. Kaya pag sinabi niyang wala sa tema, siya ang unang-unang wala sa tema. Okay, Pero mo, okay. obispo ka pa man din. Okay. Alam niyan? Okay, so ganito. Hahatol muna ako, mga kapatid.
Ang Once, Bishop, ah, Bishop, wait lang. Isang beses lang tayo mag-objection ha sa isang katanong. So ganito muna mga kapatid. Ang ginamit kasi dito patungkol sa rebulto at basta out of topic talaga. Tinatanong ko muna sa nagtatanong kung ano yung kinalaman doon sa topic. Brother Jared, yung tanong mo, anong kinalaman yan sa pinag-uusapan natin? Iginrik ko lang bro, kasi sabi niya, pinag-aralan niyang mabuti. Ngayon, tumutukoy ang 24 ng Exodo sa larawan daw ng Iglesia Okay. Katolika na bawal gawin. Kaya ang tanong ko sa kanya, moderator, ano ang kaulugan ng Lota A Select Okay. Okay, so sa akin mga kapatid, sa moderator, tinatanggap ko yan as pasok naman sa pinag-uusapan dahil dun sa larawan o rebulto na yan, na verse na yan. Pero Bishop, kung para sa iyo, merong something dun sa tanong, pwede mong gamitin ulit yung 10 seconds mo. Ipaliwanag mo lang kung anong reason mo. Bishop, gagamitin mo ba? that is gamitin ko. Proceed. That is Time resume. redundant. That is redundant. Kasi ang dapat ibigay niya, magbigay siya ng mga verse from the Bible na talagang may command. Next Si question. Mary, Next question, 10 seconds. Next question. Sabi mo kanina, pinag-aralan mo ulit. Ipagpahuli na natin yun, di mo nasagot. Yung 24, pumapatungkol ba ito sa mga banal na larawan ng Iglesia Katolika? Yes or no? hindi. Hindi. No. Paliwanag. In the past, Roman Catholic, pwede ba Yes, bro. Roman Catholics, lately na, ang layo ng agwat ng taon. Bakit dumating ang Roman Catholic Church diyan sa Exodo? Ang layo diyan. Next question. Ginamit mo yan para ilaban sa Iglesia Catholic. Tapos sasabihin mo, anong kinalaman? Tanong lang. Tanong, moderator. Bro, Jared, tanong. Sige, moderator. Patanong, pasensya na. Ngayon, sabi mo, pinag-aralan mo uli. Sa 24 at 3, ano ang kahulugan ng Elohim Akharem? Alam mo o hindi mo alam? I can research that anytime. Alam ko pero hindi ko sagutin kasi that Objection, moderator. Time stop muna, time stop. Objection, affirmative, ano yan? You are under cross-examination, Bishop. Itong objection ko, moderator. He is under cross-examination. Therefore, answer my question categorically because my question, you know the meaning of the Elohim Akharem? Yes or no? Okay. Pero lumilin siya dun sa ano. Okay. So, dito, Naiipit na siya. okay na, bro, Jared. So, Bishop, meron ka bang counter-objection doon before ako hahatol? hindi naman word meaning itong debate namin. Okay. That issue. Dapat ang gagawin niya, magbigay siya ng verses from the Bible na si Mary, mga apostoles, at si Jesus na mga images ay Okay. commanded by God. Okay, so ganito ang hatol ko. Ang tanong kanina kasi ay alam o hindi, Brother Jared, sa unang narinig ko ha. So, ang sagot naman ni Bishop, alam niya at he can research anytime daw. Tinatanggap ko yun as a valid answer. Ngayon, dito Bishop, ituloy mo lang yung sagot mo, Bishop, na alam mo and you can research that anytime. Proceed ka, Bishop. I will not Okay, next question. Next question. Sabi mo kanina, walang rebulto ni Maria sa 3 gis ng ikalawang kronika kahit sa diwa at sa 6:29 ng unang hari. Tinatanggap mo ba ito? Yes or no? Anong tanong doon? Tinatanggap mo ba daw? Yes or no? Ayun namin ko yung tanong, tinatanggap mo, yes or no? Di ko pala marunong sumagot sa tanong eh. Hindi ko tinatanggap nandoon Hindi si daw Mary. tinatanggap. Okay. Next question. Proceed. Okay. Ngayong hindi mo tinatanggap, ano ang kahulugan sa 3 gis ng ikalawang kronika ng Mesabe o Meklaet? Alam mo o hindi mo alam? Alam mo, hindi. Objection. Another objection, Bishop Ephraim, ano yan? Yun. Dapat ang gagawin mo as affirmative, ibigay mo ang verses na mayroon talaga sa Bible na commanded na si Mary, mga saints, at si Jesus Okay. ang
nila ay commanded by God. You are out of topic. Okay. So, out of topic daw yung tanong mo, Counter Brother objection, Jared. moderator. Counter objection, bro. Ngayon, pag sinabi niyang ako ay out of topic, siya yung unang-unang out of topic dahil yung tinatanong ko sa kanya, yung binasa niyang talata at binasa kong talata. Kaya pag sinabi niyang wala sa tema, ikaw yung unang-unang wala sa tema. Sorry, Okay. haring obispo ka pa man din. Okay. So, hahatol mo na ako dito, mga kapatid. Okay na. So, ganito, mga kapatid. Hindi, isang objection lang, Bishop, ayon sa ating rules, isang objection lang every question. So, ganito, ang objection ni Bishop is out of topic. Ngayon, dito kay Jared, teka, parang merong request si Brother Bishop. Ano ulit, Bishop? Kung kapigali ko, Okay. dito Christian, ganun ba ang pagtuturo sa true church ninyo? Okay. So, ganito. Okay, nakita ko na, Bishop. So, unahin ko muna yan, Bishop. Oo. So, ganito, Brother Jared. Medyo na-offend si si Bishop doon sa mga pagbanggit mo sa kanya pag sumasagot ka sa huli. However, dito, Jared, habang binabanggit mo yan, hindi ka nakakalabag sa rules ko. However, I request na si Bishop kasi na-offend doon sa ginagawa mo. Pero wala kang nilalabag sa rules ko, bro, ha? So, dito, mga kapatid, sa ating tanong ni Jared, Bishop, tinatanggap ko yan as a valid question doon sa binigay na talata kanina pa at nababanggit naman yan. However, kung para sa'yo ay out of topic yan, you can use 10 seconds. Bishop, gagamitin mo ba? He is Proceed. wasting time. Hanggang ngayon, hindi pa siya nagbigay na kahit isang ebidensya na ang mga ribulto ng Roman Catholic Church ay Next commanded. question. 10 seconds. Next question. Sunod na tanong. Sabi mo kanina, kailangan kong patunayan na ang ribulto ng mga santos is commanded by God. Tanong, premise yun ha, ikaw muna sasagot. Yung inutos pa ng Diyos sa 3 days ng ikalawang kerubin, banal ba yun o santos o balbal? Kategorikal. Banal o balbal? Pasikan Kronikas 3:10, banal yan. Yung mga Wait lang, Jared. Nagpapaliwanag pa. Sige, Bishop. banal yang mga kirubin na yan. Pero hindi nakalagay dyan si Mary, hindi nakalagay dyan si Jesus, at hindi nakalagay dyan ang mga santos na ginagawa ninyo sa Roman Catholic Church. Next question. Outside of the topic. Next Ngayong question. sabi mo na hindi yan ang larawan ng ating Panginoon Kristo at nila Maria. Ang sabi sa 3:12 ng Apokalipsis, ang magtatagumpay ay gagawin kong haligi. In Hebrew, pesel. Ay, mesabe, o banal na altar ng Diyos. Tanong, sino yung mga nagtagumpay o mga banal? Si Kristo, si Maria, o si Satanas? Categorical. The question is very simple. Of course. Hindi si Satanas. Si Kristo daw. Next question. Ngayong si Kristo, ayon sa konteksto ng 3:12 ng Apokalipsis, ang magtatagumpay, sabi mo si Kristo ay gagawing haligi sa templo ng Diyos. Pag sinabing haligi, 7 minutes ay time. sayang. Okay, so dyan nagtatapos, mga kapatid, ang first stage ng ating debate. At shoutout muna sa ating nasa live. Meron tayong halos 100 live viewers ngayon, mga kapatid. At dyan din sa ating comment box, meron tayong 172 comments. So shoutout muna, mga kapatid. Dyan kay Shian Magpale. Naku, ibig sabihin, hindi banal si Jesus, Maria at mga apostol. Shoutout din kay Loloy Bumaya, literal og panabot. Shoutout din dito kay JB Garobo. Ipit na ipit ka na, Bishop. Shoutout din kay Miguel Fajardo. Ayun. At sabi ni Mira Fuentes Jones, nakabatak ata yan si Jared. Laugh trip pang hindi pwedeng bagitin yung attitude. Ayan. Reggie de la Cruz, mga Katoliko, ito masakit na salita pero ito ang katotohanan na dapat ninyong malaman na kayong mga Katoliko ay anak ng Diablo. Kaya ko iyan patunayan sa inyong lahat gamit ang matuwid na katwiran na totoo
ang sinasabi ko sa inyo ay hindi paratang o paninira. Shoutout din kay Tanyera Janira, wala kasing ibibigay yan. Shoutout din kay JB Garubo, di alam ni Bishop ka pa man din. Shoutout din kay Jack Quenano, namimili lang ng tanong si Bishop, hindi niya alam ang Greek at Hebrew. At shoutout din kay Dr. Padol or Dropadol Ramjen. Ito ba yung bishop sa kanyang ilusyon, yung nagsuot ng kapa at corona? Kawawa naman, self-proclaim na naman. At Big Boy Salinas, ayan. So mga kapatid, tuloy-tuloy lang tayo dito sa rebuttal at dako tayo sa rebuttal ni Brother Jared bilang affirmative. Your time start now, bro. 10 minutes. Ako na ba, Bro Rasha? O ngayon, mga kapatid, nakita naman natin kung paano siya maipit. Sabi niya kanina, pinag-aralan niya. Kung pinag-aralan, ba't di mo alam? Biruin mo, obispo ka pa man din. O baka sabi mo, may merso na, obispo ka naman talaga, di ka naman obispapa. O ibisgay. Kaya, ngayon, mga kapatid, napatunayan natin na ang Diyos mismo nag-utos na gumawa ka ng larawan at banal na larawan iyon. Katunayan, hindi niya maigiba ang 3 Gs ng ikalawang kronika na isang talatang binasa ko lang para patunayan. Siya, ang dami niya ng binasa, nag-check sa Google. Binasa ang 42.8 ng Isaiah. Binasa ang 25.6 ng Exodo. Kawawa naman itong obispo na ito. Kumokopya sa Google. Pagpasensyahan niyo na mga kapatid, tuwan-tuwa ako. Sobrang saya ko sa diskusyon na ito. Like, akala ko, bigating. Yung pala, bigatin. Kaya, muli mga kapatid, ngayon, i-clarify lang natin ang kanyang mga binasa, gaya ng, andito sa, kire-rebat lang natin ito, rebuttal stage ito, no? Nawawala tayo sa focus dahil natatawa tayo. Ngayon, yung kaninang mga binasa niyang talata na wala daw ribulto ni Maria, isang malaking kasinungalingan yun. Dahil sa 3 Gs ng ikalawang kronika, konektado siya sa 6:29 ng unang hari na isang templo lang rin ang pinalagyan ng Diyos na larawan. In Hebrew is mesabe o meklaet. Ang ibig sabihin ng meklaet, open parenthesis, men and feminine graven images. Tanong, si Santa Maria ba ay feminine o non-feminine? Feminine. Ngayong feminine, sa 3 Gs ng ikalawang kronika, ang konteksto sa Hebrew ay meklaet. Means, feminine graven images. Tanong, ipinatuloy ba ng ating Panginoon sa Kristo yun? O basahin na naman natin yung paulit-ulit kung talatang binabasa na hindi maigiba. 5:17 ng Mateo, ang sabi, sapagkat ako'y naparito, hindi upang sirain ang kautusan, kundi upang ganapin ni ang mga propeta. At isa sa kautusan noon, kahit nagiba na ang templo, yung paglalagay ng larawan sa templo o sa kabanal-banal ng bahay. Na sa panahon Kristiyano, sa 3:15 ng unang Mateo, yun ang halit-saligan ng katotohanan o ang Iglesia ng Diyos. In Greek, Ecclesian Toteo. Ngayon ang Iglesia Katolika Apostolika Romana sa Webe 31 ng gawa, in Hebrew, Ecclesian Catholicos means universal, means Catholic Church. Anong ginawa? Basahin ulit natin ng 5:17 ng Mateo, mga kapatid. Sapagkat ako'y naparito, hindi upang sirain ang kautusan, kundi upang ganapin ni ang mga propeta. At isa sa kautusan doon, abay nasa 3 Gs ng ikalawang kronika, sa 6:29 ng unang hari. At huwag mong ipapatungkol sa larawan ng Iglesia Katolika Apostolika Romana ang 25:6 ng Exodo. Bakit? Dahil ang Hebrew term niyan, pesel. Lota aselekha, pesel sa Greek. Na ang kahulugan, mga Diyos-Diyosan. Tanong, ano bang definition ng Diyos-Diyosan ayon sa Biblia? 8:4 ng unang Korinto. At tungkol sa pagkain inihandog sa Diyos-Diyosan, alam naman natin na ang mga Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay na hindi totoo. Tanong, si Kristo ba totoo? Si Maria ba totoo? Yung mga santos ng Iglesia Katolika, totoo ba o hindi? Totoo. Ngayon, totoo sila. Konsiderado ba sila na mga Diyos-Diyos o dili Diyos-Diyos? Dili Diyos-Diyos. Dahil wala sa katuruan ng Iglesia Katolika Apostolika Romana na ang larawan ng mga santos ay Diyos-Diyos. Walang yan itong mga pastor na ito. Grabe kayo makaparatang, nagbasa lang kayo ng Biblia. Hindi na ako magtataka.
talagang, huwag na natin sabihin, ano? Baka ma-objection tayo. Pagpasensyahan nyo na kung sumisigaw ako, 58:1 ng Isayas, humiyaw ka ng malakas, huwag kang magpigil, ilakas mo yung tinig na parang pakaka. Wala namang masamang sumigaw, basta ang isinisigaw mo, totoo, nasa Biblia, nasa istorya, napapasa natin, mismo ipinasulat ng Diyos sa mga apostoles at sa mga propeta, na yun ay ipinatuloy ng ating Panginoon Jesucristo sa 5:17 ng Mateo. Yan ang gibain mo. First presentation ko pa lang, hindi mo na magibayan Kung ano na mga tinanong mo Ngayon, isa pang pinasa niya, ang kanilang mga Diyos-Diyosan na yaring pila. May matang hindi nakakakita, may ilong na hindi nakakamoy, may bibig na hindi nakakapagsalita. Kung ang kahulugan sa iyo nun ay Diyos-Diyosan, bakit ang Diyos nagpagawa ng larawan na ang kahulugan, merong matang hindi nakakakita, may ilong na hindi nakakaamoy, may bibig na hindi nakakapagsalita? Bakit? Dahil sa Biblia, paulit-ulit na, obispo ka, haring obispo ka talaga, napakalinaw na nababasa natin, dadalawa ang klase ng larawan sa Biblia. Gaya ng pananampalataya. Sa 2:26 ng Santiago, may patay na pananampalataya. Sa 2:22 ng Santiago, may sakdal na pananampalataya. Ganoon rin ang rebulto ayon sa Biblia. Merong bawal, merong pwede. Merong banal, merong balbal. At yung banal, yun ang inuutos ng Diyos sa 3:10 ng 2 Kronika. Na ayon sa kinaugalian ng mga apostol sa tradisyon, sa 2:15 ng 2 Tesalonika, 3:12 ng Apokalipsis, larawan ng mga nagtagumpay. Si Kristo ba nagtagumpay? Tinanong ko. Nagtagumpay. Ngayon nagtagumpay. Abay, meron silang larawan. Pambihira ka naman, Bakit? Dahil ipinatuloy ni Kristo ang kautusan sa 5:17 ng Mateo o kautusan gaya ng paglalagay ng mga larawan sa templo. Kaya kahit magiba ang templo ni Solomon, magiba ang templo ng mga Israelita, nagpapatuloy ang kautusan ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit? 5:18 ng Mateo, kahit tuldok, kahit kudlit, hindi mawawala sa kautusan. Kaya kahit ang templo magiba, kahit ang sanlibutan ay magiba, kahit ang EDSA bumaha, hindi mawawala ang kautusan ng ating Panginoong Diyos sa 3:10 ng 2 Kronika na sa kabanal-banalang bahay ay gumawa ka ng larawan na yun ay ang pinatuloy ng ating Ginoong Jesucristo sa 5:17 ng Mateo versikulo 18. Yan ang gibain mo ngayon. Kaya yung mga miyembro netong obispo na ito, wag na kayong aanib dyan. Delikado kaluluwa nyo dyan. Maiimpyerno kayo dyan. 23:15 ng Mateo. Sabi ninyo, mga scribe at pariseo, paimbabaw. Hindi ko sinasabing ikaw. Sapagkat inyong nililibot ang dagat at lupa kung makamahanap ni mga kampi. At kung siya'y magkagayon, ginagawa niyo siyang makaiba yung anak pa ng impyerno kaysa inyong sarili. Kaya kawawa kayo mga miyembro ng obispo na ito. Magbago na kayo mga kapatid. Kung si Pablo nga mamamatay tao, tinanggap ng simbahan, kayo pa kaya? Di pa naman kayo nakakapatay 1:13 ng unang Timoteo, basa. Ito ang ating mababasa. Bagamat ng una, ako'y naging mamusong at mangusig. Ngunit kinahabagan ako ng Diyos sapagkat yun ay ginawa ko sa hindi pagkaalam at kawalan ng pananampalataya. Sabi niya naman kanina, wala daw literal. Ganito siya magsalita Walang literal na templo sa panahong Kristiyano. Sino nagsabi sa'yo? Kung di literal yung pinagkakatipunan ng mga apostol, pinapasukan nila. Yung gosante. Unang mo na naman klase. Kamangmangan yan At ang kamangmangan, 24:9 ng Kawikaan, kasalanan. Ikaw na lang sana, wag mo na kaming idamay. Kaya, yung mga miyembro, netong haring obispo na ito, makinig kayo mga kapatid. Ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ngayon ang binabasa ni Brother Jared Almasora na handang mamatay at magpakamatay alang-alang sa simbahang Katoliko na itinayo ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya kayo mga protestante, kaya kayong mga protestante na naninira na hindi biblikal ang larawan ng mga banal na yun ang ikinotes ko sa 3:10 ng 2 Kronika, mga walang yayan, mga protestante na yan. Yun lang, moderator, at salamat sa Diyos. Diyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating affirmative. Dako tayo sa second cross ni Bishop Efrain dito. Pwede niya niyang itanong lahat, inilatag man or hindi inilatag. So Bishop,
7 minutes, your time start now. Tanong. Sabi niya na si Jesus ay hindi niya because come not to the law and the prophets but to fulfill him. So, ang command prophet na daw make graven image, pinulfill ba ni Jesus o hindi? Ano tanong niya? Feel ba daw? Moderator, hindi ko na-clarify dahil ang hina ng araw. Paulit na lang, naka-time stop naman. Bro, Efraim, paki-ulit bro, yung tanong. Sabi niya sa Matthew 5:17 na ipagpatuloy ni Jesus ang law and prophets. Ibig bang sabihin dyan na ang command not to make graven image ay ipagpatuloy o hindi? Categorical Andiyan question. na mismo, pagpapatuloy na sa 5:17 ng Pagpapatuloy Mateo. Ano na. bang gusto mong marinig dyan? Bishop Efraim? Andiyan na nga mismo eh. Basahin natin. 5:17 ng Mateo, sapagkat ako'y naparito hindi upang sirain ang kautusan, kundi upang ganapin. At isa doon, yung nasa 3 ng ikalawang kronika. Yan ang gibain mo. Kanina pa yan, hindi mo maigipa-gipa eh. Puro ka palikuli. Next question. mo. Next question. Hira mo. Ibig na dapat hindi talaga kayo gagawa ng graven image. Si may prohibition in the Old Testament, hindi kayo gagawa ng graven image. Bakit pinapatuloy pa ninyo? Okay, bakit Ano daw? tanong? Bakit daw pinagpatuloy pa ninyo? Bakit pinagpatuloy? Hindi naman kami nagpatuloy, si Kristo nagpatuloy eh. Dahil in Old Testament, magkasasabaw, ikina-clarify na dalawa ang klase ng ribulto. In Hebrew, pesel at mesabe. At yung mesabe, yun ang ipinatuloy namin sa 19:21 ng Isaias. Huwag mo gagawin sa amin yung 25 sa islang Exodo na law sa mga Israelita na huwag kang gagawa ng Next larawan question. kinanyuan. Dahil ang nasa Hebrew, Next question na. law 30 sa seconds. Okay. Next question. Hirap-hirapan mo naman. Next question. Ah, ang ibig bang sasabihin na pinagpatuloy, kaya bawa kayo ng image ni Mary, ni Jesus, at ng mga santos. Ano tanong? Diba? Yun ba daw yung Tama o ibig mali? sabihin? Tama or mali ba yung ibig sabihin nyo magpatuloy sa paggawa ng kay Maria, kay mga santos? Tama, moderator, ayon sa apostolic tradition sa 2:15 ng ikalawang Tesalonika. At isa doon yung nasa hula sa 3:12 ng Apokalipsis na ang magtatagumpay ay gagawin kong haligi sa aking templo. Sino ba mga nagtagumpay? Huwag mo naman sabihin na impyerno si Maria. Huwag mo naman sabihin na impyerno ang mga santos ay mga banal ngayon. Kasama sa piling ng Diyos. 3:1 ng Colosas, gaya ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Next question. Hirap-hirapan mo naman yung ano. That is very elementary Next question. question. Ito high school question or college question. Next question. Ang binabanggit sa Revelation na haligi, yun ba ang image ni Mary, ni Jesus, at ng mga santos? Yun Ano ba daw? tanong? Yun ba daw yun? Yung haligi sa Revelation, yan ba daw yung image ni Maria, ni mga santos? Pabasahin natin, 3:12 ng Apokalipsis. Ang magtatagumpay ay gagawin kong haligi sa aking templo. Kasasapaw ha? Sabi mo kanina, nung under cross-examination ka, nagtagumpay si Kristo. Therefore, ikaw na mismo umamin na si Kristo ang subject of the sentence dito at mga santos kagaya ni Birhing Maria. Kaya kung kukontrahin mo yan mismo ngayon, sarili mong kinakalaban mo, Next hindi si question. Brother Jared. 20 seconds. Next question. May nabanggit ba diyan sa Revelation na image ni Jesus, image ng mga apostoles, at image ni Maria? Mayroon ba? Wala. Meron ba daw? Wala. Yes! Yes, kaso hindi letra por letra. Kung tatanungin mo kung letra por letra, kalaban ng mga apostol. Bakit? 3:6 ng ikalawang Korinto dahil ang mga apostoles hindi sa titik kung magbasa. Ngayon, ikaw na mismo umamin na ang tinutukoy dito sa 3:12 ng Apokalipsis, kahit i-back forward natin, na ang tinutukoy dyan ang mga santos, si Virgin Maria at ang atong Ginoong Jesucristo. Pag kinontra mo yan, kinakalaban mo sarili mo. Next question. Hirapan mo naman. Next Obispo question. ka. Magbigay ka ng kahit isang verse lang in the Bible na pinagpatuloy ni Jesus
At ang ibig sabihin sa pagpatuloy ni Jesus ay magawa kayo ng image ni Mary, ng mga apostoles, at ng mismo ni Jesus. Kahit isang verse lang. Saan sa Bible? O sige, moderator. Sige. Hindi ito hindi challenge question ito. Pagbigyan natin, sakyan natin, nakakaawa naman eh. Sa 5:17 ng Mateo, ang sabi ni Kristo, letra por letra ito, mga kapatid, mga kababayan, pati ikaw, ito sagot. Sapagkat ako'y naparito, hindi upang sirain ang kautusan. Ano halimbawa sa kautusan? Sa 6:29 ng unang hari na ang kahulugan sa Hebreo ay meklait, feminine graven images, men graven Next images, gaya ng mga santo. Next question na. Hirap-hirapan ko naman kung bispong hari, Next hari question. ng sablay. Next question na, bro. Next question na. Before I give my next question, I appeal Bro, nawala yung boses mo, bro. Paulit, bro. Paulit, bro. Bro, paulit, bro. Okay, okay. So, bro Jared, medyo hindi ko masyadong nadinig pero ang naiintindihan ko talaga yung mga pahuling salita mo, bro. Medyo na-offend nga yung ating negative doon. Oo. That's not into the topic. Okay, so nagre-request yung kabilang panig na wag mong gawin. However, bro Jared, hindi ka nakakalabag sa rules ko, ha. Doon lang talaga sa pagmumura kasi yung sa akin. Pero I request, bro, doon sa kabilang panig na na-open siya. So yun lang naman. So nasa iyo yan. So proceed lang sa tanong mo, Bishop. Hindi pa niya ang tanong ko. Sinasabi kasi sa text na sa Matthew 5:17, pinagpatuloy ni Jesus. Bigyan mo ako ng isang teksto na pinagpatuloy talaga. Black and white. Okay. Teksto daw sa Busid, bro. Balikin Ito, moderator. Andito na nga mismo sa 5:17 ng Mateo eh. Ano mang nakalagay dyan? Ipagpapatuloy o ipinatuloy. Hindi naman sinabing itinigil. Anong klaseng kautusan? Yung kautusan sa mga propeta at isa sa halimbawa na huwag ka sasapaw. Yung sa 6:29 ng unang hari na in Hebrew term, meklait, feminine and unfeminine graven images gaya ni Santa Maria at ng mga Next santos question. ng Iglesia 20 seconds. Mateo. Sinasabi Next ko, question. sinasabi mo na pinagpatuloy. Objection, moderator? Time stop muna, Bishop. Wait lang, ha. Wait lang, Bishop. Brother Jared, meron kang objection, bro. Tapos merong counter objection dito si Bishop naman. Sige, bro. I am under cross-examination. Huwag kang sinabi ko. Dahil naisulat na to, wala pa ako. Dahil nung binasa ko sa 5:17 ng Mateo, Okay hindi na, ko bro. sinabi Wag kundi ka- sinabi ng ating Huwag ka muna magpaliwanag, bro, ha. So, yung Panginoon. objection dito, Ayusin mo yung... naman tanong mo. Wait lang, bro Jared. So, ito, ang objection mo, doon lang naman sa sinabi niya na sinabi ko. Bishop, meron ka bang counter objection doon before ako hahatol? Ganito na lang ang objection ko. Sagutin na lang niya kung mayroon ba o wala. Okay. So ganito, sa tanong ni Bishop, wala namang problem doon. Kahit pa sinabi mo yon or hindi sa moderator, talagang valid yung question ni Bishop. Ngayon, Bishop, paulit mo na yung tanong, Bishop, tapos tingnan natin kung paano sagutin ng affirmative. Kasi niyan, ipagpatuloy ni Jesus. Kaya, maipakita ba siyang ebidensya talaga? Verse. Na talagang sinasabi ng pinagpatuloy. Ano ngayon ang pinagpatuloy? Okay. So meron ba daw talaga? Brother Jared, proceed sa sagot, bro. Moderator, ito sagot. Okay, sasagot na, proceed. So, kung hindi niya pa maintindihan itong 5:17 ng Mateo, hindi ko na lang alam kung ito talaga yung taong ito tinatupar ng 4:4 ng ikalawang Korinto at 8:47 ng 1 na hindi sa Diyos dahil di nakikinig ng salita ng Diyos. Sagot! Dahil letra por letra, 5:17 ng Mateo, paulit-ulit na tayo, ano ka ba? Na si Kristo na parito, hindi upang sirain, kundi upang ganapin, kundi ipagpatuloy ang kautusan Next sa question. lumang tipad. Hindi siya halimbawa naman sa Next question. Sa Mateo daw, Bishop. Hindi mo naman. Proceed sa next question na, bro. Iyak- Okay na. Bishop, next question. Bishop, next question. Hoy! Bishop, next question, Bishop.
ganito. Ang tagali ko, ayaw sumagot eh. Balik-balik ang Time. 7 Objection, minutes time. moderator. Time na bro. 7 minutes na. Ah, Question. So mga kapatid, dyan nagtatapos ang second cross ng ating negative. Dako tayo sa kanyang presentation, sa kanyang rebuttal. 10 minutes, brother o Bishop Ephraim. Your time start now, Bishop. itong katunggali ko, dapat mag-review siya sa topic. Kasi ang topic, patutunayan niya na ang mga rebolto ng Roman Catholic Church ay inuutos talaga ng Panginoon. Ay kahit saan na siya patungo, pumunta na siya kahit saan. Hindi talaga niya naibigay ang klarong utos ng Panginoon na magpagawa ng image para kay Maria, magpagawa ng image para kay Jesus, magpagawa ng image para sa mga santos. Kahit isang bersikulo, hindi niya nabigay. Kaya kung tanungin ko siya sa gumamit kasi siya ng Mateo 5:17 when Jesus said, I have come not to abolish the law and the prophets, but to fulfill them. In fact, yun na verse na yan ay talagang nagpapatibay sa stand ko na indeed ang mga ribulto ng Romano Katoliko ay hindi commanded by God. Kasi ang commanded by God, do not make any graven images. Ang daming mga bersikulo ang ipresentar ko. Ang ipresentar lang niya ng mga bersikulo ay para lang yan sa cherubin. At ang context dyan ay decoration sa temple. Wala ng temple in the New Testament after 70 AD. Yung question niya kanina nga hindi ko sinagot, na sasabihin niya about Paul na pumunta sila sa templo, that particular passage was written before 70 AD. So after 70 AD, wala ng temple. So sino na ang temple ngayon? The temple is the temple is our body na. Kay Ephesians 6:19. Don't you know that your bodies is the temple of the Holy Spirit? So ang temple ngayon ay ang bodies na natin. So kung ang temple natin ngayon ay ang bodies na, anong ibig sabihin? Yung cherubim doon sa 2 Chronicles 3:10, ilagay natin sa liig natin o sa loob ng katawan natin kasi tayo na ngayon ang templo. Meaning, obsolete na talaga ang concept ng cherubim at ng image na yan. That is, kung sa cellphone pa, 3310. That was the time nang ang mga tao hindi pa nakakita sa real God kasi wala pa si Jesus doon. Kaya binigyan sila ng representation na symbol of the presence of God. But in the New Testament, when Jesus become real, when the God become person, nakita na ng mga tao, and He made Himself, sabi niya siya na ang temple, during his time, meaning wala na talaga yung concept sa image na allowed in the New Testament. Kaya tinanong ko siya kung mayroon bang verse sa New Testament na talagang pinagpatuloy. Ang sabi niya, mayroong verse na ipagpatuloy ni Jesus. Ngayon, hahanapan ko siya ng document kung ano ang pinagpatuloy ni Jesus. Hindi na siya makasagot. Sabi niya ipagpatuloy. Anong pinagpatuloy ni Jesus? Wala naman. Because very clear in the New Testament, Jesus never command na yung pagawaan ng mukha ang sarili niya. Walang command si Jesus yan. Walang command si Jesus na paggawa kayo ng cherubim. Walang command ang mga apostoles magpagawa kayo ng image ni Mary. Walang command ang mga apostoles, mga santos na paggawaan ninyo kami ng mga image. Wala. Kung mayroon man, yung sinasabi niya, 2 Thessalonians 2:15, tradition. Tradition is not historical. Guni-guni lang yan ng mga isip ng mga leaders nila. Ang sinasabi diyan ng tradition is yung panahon before that particular text in 2 Thessalonians was written. Hindi na pwede i-include mo dyan ang tradition
ng images ni Mary, ni Jesus at ni ng mga santos na 3rd century na. Huwag mong i-include yan kasi ang tradition gagi-mention dyan sa 2 Thessalonians 2:15 referring to the past, and it was not historical. Very clear. When you go to the dictionary, tradition is not historical. It is transferred beliefs from one generation to generation, and it is not necessarily religious. Kung religious man, it is not necessarily factual kasi tradition lang nga. Dapat historical ang i-present niya. At wala siyang na-present na Bible verse. Wala siyang na-present na historical evidence. Kung sa lupa pa ang pinag-usapan, ang document na ipresentar niya ay guni-guni lang. Samantalang ang sa aking na-presentar ako ay word ni God from the Bible at from historical, not traditional. So, kahit pagulong-gulingin mo yung ng verses ng Bible, wala ka talagang makikita, mababasa na the Roman Catholic images, mga ribulto ng Roman Catholic Church, example Mary, Jesus at mga santos, na may isang utos man lang doon sa Bible na sila ay pagawaan. Talagang wala. Therefore, ang tema natin, hindi niya napatunayan. Kasi ang tema very clear, pwede nga natin hindi i-include dito yung worship, yung idolatry. Kasi ang tema natin hindi naman nakapokus sa idolatry. Ang tema natin, is it commanded by God or not? Ang sabi niya, patunayan niya, na ang mga ribulto ng Romano Katoliko, example, Mary, Saints, and Jesus, ay commanded by God. Ngayon may napresentar ba siya? Kahit 1/2 ng verse, wala. Anong klase niyan? So kung kayo, mga member ng Katoliko, na alam na ninyo na wala talaga yan sa Bible, dapat hindi na ninyo yan gagawin. Hindi na kayo magluhod dyan, mag-bow down dyan. Wala naman yung commandment sa Bible na yan. Oh, klaro, walang commandment yan sa Bible. Bakit? Kung walang commandment, yun ang gagawin ninyo. Pero yung klarong commandment, hindi ninyo gagawin. Kaya huwag na kayong maniniwala sa mga bulaang magtuturo. Ikukot ko rin. Inukot na niya yung John 8:44. Lies and deception ang topic dyan. Satan is the father of lies and deception. So huwag na kayong magpaniwala ng mga turo na wala sa Bible. Yung gamitin lang natin yan ang ating human minds lang ba? Logic, philosophy lang ba? Galing tayo mag-philosophy, mag-insulto. Pero yung ginawa natin, wala namang content. Galing lang tayo sa process, galing lang tayo sa technicality. Yun ang problema. Pero hindi magaling kung ano talaga ang sinasabi ng Bible. Ilang time pa ba natira? Kaya, lahat ng nakinig ngayon, mag-aral kayong mabuti. I decree and declare, you will know the truth and nothing but the truth. I apply the blood of Jesus that you will know the truth. I cancel spirit of deception, spirit of lies, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. The truth will set us free. The real truth will set us free. And nothing but the truth in accordance with the word of God, the Bible. The Bible is the word of God considered by the Roman Catholic Church and by the Protestant churches. Lahat ng mga Christian denominations naniniwala na ang Bible ang Word of God. Pero yung tradisyon na sinasabi niya, guni-guni lang nila yun. No? Lalo na kung tradisyon after na nasulat ang particular na verse na yun. Just to prove their unbiblical teachings. Kaya gagawa sila ng mga magisterium, mga tradisyon, ano na lang, just to prove their point sa Bible.
Okay, thank you Bishop Ephraim. At dako tayo sa 7 minutes na second cross ng ating affirmative. Brother Jared ng Roman Catholic Church, your time start now. Tanong. Handa ka na ba? Haring Obispo? Ay, ito ang tanong ko. Sabi mo kanina, ang aral ng Iglesia Katolika Apostolika Romana ay wala sa Biblia. Nasa presentation mo ito kanina. Tinatanggap mo ba ito? Yes or no? Categorical. Yes or no? Yes. Ngayon, yes. Sa Catechism of the Catholic Church, may dogma ang simbahan na magbautismo. Ayon sa 28:19 ng Mateo, inutos ba ni Kristo at biblical ba ang bautismo gaya ng aral ng Iglesia Katolika Apostolika Romana? Yes or no? Objection. That is out. That is out of the topic. Paborito ko. Out of the topic. Okay, Brother Jared, meron ka bang counter objection doon? Ang counter objection ko, moderator, you are under cross-examination. Ang tinatanong ko sa kanya, yung sinabi niya. Kaya pag sinabi niyang wala sa tema, kinakalaban niyang sarili niya at siya yung Okay, unang-unang okay. wala sa tema. Dahil tinatanong ko lang kung ano yung sinasabi niya. Paulit Okay, nga yung maipit. tanong mo muna, Bro Jared. Paulit mo na. Okay. Sabi niya kasi kanina, moderator, lahat ng aral ng Iglesia Katolika Apostolika Romana wala sa Biblia. Sa Catechism of the Catholic Church, may aral, hindi ko lang alam kung anong paragraph ito, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana na kailangan tumanggap ng sakramento ng bautismo. Tanong, sa 28:19 ng Mateo, biblical ba't inutos ng Diyos na sinusunod ng Iglesia Katolika Apostolika Romana ang bautismo? Yes or no? Kasi sabi mo wala sa Biblia lahat ng aral eh. Biblical ba ang bautismo? Ayon sa 28:19 Okay. Naiintindihan ko na. So dito ang tanong patungkol sa bautismo. However, nag-object yung kabilang paning na this is out of topic. Brother Bishop, ipapa-next question mo ba to? Mag-explain ako. Okay, proceed, Bishop. Nag-object ako kasi ang topic na bautismo na. Ito na yan niya ng Roman Catholic Church ay so ng Panginoon. Okay. So next question na to, Bro Jared. Sunod na tanong. Sabi mo kanina ulit, walang aral ang Iglesia Katolika Apostolika Romana o wala sa Biblia at katang-isip lamang ang tradisyon. Tinatanggap mo ba ito? Yes or no? Categorical. Oo. Explain ko muna. Objection ko muna. Objection, moderator? Mag-object mo na, nauna si tapos ikaw naman, Jared, ha. Bro Bishop Ephraim, anong objection mo? Ang tanong niya ay dalawa. Ang content lang ang tanong niya. Okay, isa lang muna daw yung tanong. Dalawa daw yung nakikita ni Bishop doon. Jared, meron ka bang counter objection doon? Ang counter objection ko, moderator, mag-next question siya kung hindi niya kayang sagutin dahil inuubos niyang oras because he is under cross-examination. So ganito, Brother Jared. Ipaulit mo na. Mabutin, pero dalawa yung Oo. tanong mo. Okay na. So, paulit mo na yung tanong, Brother Jared. Paulit mo na. Isa lang Ang tanong. tanong ko Sige. sa kanya, sabi niya kasi kanina, wala sa Biblia lahat ng aral at tradisyon ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Tinatanggap mo ba ito? Yes or no categorical? Okay, tinatanggap mo ba daw yon? Hindi ko tinatanggap. Proceed. Paliwanag. Ito ang iniwanag ko. I don't know if it's tatang ko lang. Hindi naman lahat ng paaral ng Katoliko wala sa Biblia. Siguro nagkamali lang ako ng word pero sinasabi, maraming aral ng Katoliko na wala sa Biblia, lalo na sa tradisyon. Kaya yung tanong niya, sagutin kasi siya nagsabi ako na lahat ng Next question. ay Next question. kung nagsabi man ako niya, I'm sorry. Next question. Next question. Sabi mo, Next question na. 20 seconds lang. Huwag ka na daw. Next question na, Huwag ka na Bishop. daw. Proceed. Tanong, Bro Sabi Jared. mo, ito tanong, sunod na tanong. Sabi mo, hindi ko napatunayan kanina sa aking presentation na ang ipinatuloy ni Kristo sa 5:17 ng Mateo ay ang pagpapagawa
ng mga larawang inanyuan o banal na rebulto? Tinatanggap mo ba ito? Yes or no? Oo, Yes or sagot. Sagutin mo nga ang tanong. Sagutin ang tanong mo kasi hindi direct. Okay, hindi daw niya Objection, sasagutin. moderator. Hindi ko na papalampasin ito, moderator. Okay, proceed. Objection. You are under cross. Huwag mo sayangin yung oras. Inuubos mo. Ang tanong ko sa'yo, yes or no, matuto kang sumagot. 5:37 ng Okay, okay. Mateo. Okay, Ngayon, so ang tanong ko, moderator, sa 5:17 ng Mateo. Sige. okay, so ganito, ang question dito yung sa yes or no. However, ang sabi ni Bishop hindi niya sasagutin. Yung sagot kasi na hindi doon sa yes or no, bro, Jared, tinatanggap ko yun as a valid answer, ha. So, yung sasagutin yun yung parang ano doon, continue sa pagpapaliwanag ba. So, proceed lang, bro, sa next question, bro. Hindi daw. Okay, sunod na tanong. Sa 5:17 ng Mateo, sabi mo, wala akong napatunayan. Ngayon, premise yun ha. Kung wala akong napatunayan, yung sa 3 ng ikalawang kronika ba, utos ba yun sa propeta na magpagawa ng banal na larawan? Yes or no? Google question pa rin. Objection, Your Honor. Objection, proceed. Big yung tanong mo. Parang Bro? Hoy! Ikot na! gumamit ka na tapos lumipat ka mas your question is out of context. Tanong ka sa Mateo. Okay, sunod na tanong. Okay, proceed sa question lang. Ganito, brother Bishop. Dito kasi Bishop, ganito muna ha. Hindi ka talaga magpapaliwanag or mamimili ng question dito. Lahat naman ng sasabihin ni Jared, kahit pa tama para sa iyo or mali yun, sa moderator kasi lagi yan tinitingnan as a valid question ba. So brother Jared, magko-continue ka lang naman sa pagtatanong, bro. Proceed ka lang at tingnan natin. Bro. Proceed, bro. Time resume. Okay. Sunod na tanong. Sa 3 ng ikalawang kronika, hindi ba larawan ng Iglesia Katolika yon o larawan ng Iglesia Katolika? Yung banal na ipinagawa ng Diyos. Yes or no? Yan ang Katolika. By that time, wala pa ang Roman Catholic Church. Next question. Ngayong hindi yun ang larawan ng Iglesia Katolika. Yung pinagawa ng Diyos sa 3 ng ikalawang kronika na kerubin, may pakpak ba yun gaya ng hawak ko ngayon na larawan ng Iglesia Katolika Apostolika Romana? May pakpak o walang pakpak? Alam ko kung may pakpak. Pero Objection, moderator? Hindi. Objection, bro. Jared, anong objection, bro? Ang tanong ko sa kanya, may pakpak o walang pakpak? Ang tanong ko sa iyo, categorical. Sumagot ka categorical. Okay, Naiipit ka na eh. Naipit ka na obispo ka eh. Okay na. Brother Bishop, meron ka bang counter-objection doon? sinagot ko na nga, alam ko may pakpak yan. Okay. So, sinagot naman Brother Jared, alam niya na may pakpak. Bishop, meron kang 20 segundo ng pagpapaliwanag. Proceed ka lang, ha? May pakpak yan. Kaya nga, hindi yan ang kasi may pakpak yan. Si Mary walang pakpak. Si Jesus walang pakpak. Ang mga apostolis, Panyong Santos, walang pakpak. E paano maging relative? Sunod na tanong. Next question. Ito tanong ko, moderator. Sabi mo kanina, yung ibang santos ng Iglesia Katolika walang pakpak. Sabi Vicente Ferrer. Ngayon, itong ipapakita kong litrato, may pakpak ba to o wala na larawan ng Iglesia Katolika Apostolika Romana na si San Vicente Ferrer? Ba't parish? Wait lang, ito moderator ha. Tumatakbo yung Ito. oras mo. Ito. Tanong, may pakpak ba ito? Meron o wala? Masyado. Moderator, ano yung sagot niya? Bro, anong sagot mo, bro? That is an question.
Hindi ko naintindihan yung sagot niya, moderator. Parang nasa spaceship yata Parang ito. irrelevant daw yung question mo, bro. Maghanap ka ng magandang question. Okay, okay. Relevant yan. Okay, Magdating- bro magandang Jared. question. Okay, ngayon sabi mo kanina, maghanap ako ng magandang question. Ngayon, sa 3 gis ng ikalawang kronika, ano ang kahulugan ng Elohim Time Akrahem? na. 7 minutes. Okay, so dyan, time na. So dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second stage ng debate. Dako tayo sa final conclusion. Mauna dito si Bishop at mahuhuli naman si Brother Jared. So Bishop, final conclusion, 5 minutes. Your time start now. Therefore, I conclude. Okay. Therefore, I conclude. Itong katunggali ko ay wala talaga itong nag-study sa title sa tema namin. Kasi ang tema namin, dapat i-prove niya na ang mga rebolto ng Roman Katoliko ay commanded by God. Hindi talaga niya na-present yan. Kahit kunti, marami siyang tanong, magaling magtanong, magaling sa logic, pero walang content, walang biblical passages na talagang itong si Mary, si Jesus at itong mga apostoles. Kasi ito ang mga klarong rebolto ng Romano Katoliko. Ito talaga ang klaro. At wala talaga siyang napresentar base sa tema namin na all of these rebolto or images or graven images ay commanded by God. Wala talaga. Takit-ikot yung tanong niya, balik-balik yung tanong niya para itrap lang niya ako. Logic ang ginamit niya, pero walang content. So, para sa akin, dapat itong katunggali ko, mag-aral ito mabuti. Hindi siya basta-basta tatanggap ng tema kung hindi niya istadihan kung ano yung tema. Klaro naman sa tema. No? It should prove, dapat i-prove niya na talagang commanded by God. Yun lang. Iba lang. Huwag nang aalis na kahit saan. Tanungin pa tayo ng Greek, ng Hebrew, redundant naman, may pakpak ba? Or anong klaseng mga tanong yan? Na umiwas man siya na dapat ang rule niya, magbigay siya ng mga ebidensya, mga biblical passages, verses na talagang mayroong command sa Bible. Kung sabing ipagpatuloy ni Jesus, dapat mag-present siya ng ebidensya na talagang ipinagpatuloy ni Jesus. Kung may nasabi man ako kanina na lahat ng mga turo ng Romanong Katoliko ay wala sa Biblia, slip of the tongue siguro yon. Pero ang sa mind ko, maraming pagtuturo ang mga Katoliko na wala sa Biblia. Hindi lahat. I believe in Trinity. The Roman Catholic Church believe in Trinity. I believe in Christology, that Jesus is both God and man. I believe that. Hindi nagkamali doon ang Roman Catholic Church. Ang sabi ko, maraming pagtuturo ang Roman Catholic Church na wala sa Biblia. Kaya kung tanungin niya ako, saan ba dito ang tama, saan ba dito ang tama? Wrong question kasi kung sabihin niya sa tradisyon, ang premise ng tanong niya, kung sasabihin, sinasabi no na lahat ng pagtuturo ng Roman Katoliko ay mali, hindi ko sagutin kasi at the back of my mind, hindi ko yan sinabi. Pero kung sasabihin mo, according to tradition, adyan, basta tradisyon ninyo after the New Testament books, wala talaga yan, guni-guni lang yan. Ginawa lang ninyo yan to defend your unbiblical teachings para maging parang biblical. Halimbawa, itong mga saints ninyo, pinagawaan ninyo ng rebolto, si Jesus pinagawaan ninyo ng rebolto, mga teachings man ito ninyo 300 AD. This is just based on tradition, church tradition. Guni-guni lang ninyo ito. Hindi ito commanded by God. Hindi ito commanded by Jesus Christ. Hindi ito commanded ng mga apostoles. Kahit sino sa Bible dito, kung pilar na sinasabi mo sa New Testament, iba yun, pilar naman yun. Nako, pilar. Hindi naman yan mukha ni Mary, hindi naman yan mukha ni Jesus. Yan mukha ng
sinasabi natin yung mga present na mga rebolto ng Katoliko. Iba yung pilar. Haligi yan sa Bisaya, pilar. Uy, problema dyan. Wala akong problema sa revelation na ang mga righteous people gagawing pilar. Ay, biblical yan. Oh, kung si Mary maging pilar, no problem. Kung si Peter maging pilar, no problem with me. Pero that is not my point. Kasi hindi naman yan ribulto ni Jesus, hindi naman yan ribulto ni Mary, hindi naman yan ribulto ng mga saints. Yun ang dapat ipoprove ninyo na si Mary, si Jesus, yung mga ribulto ng mga santos ay talagang commanded by God. If it is really commanded by God, who's God who commanded it? Huwag mong sasabihin na commanded doon sa Kronikas. Kasi ang Kronikas... Thank you. Diyan nagtatapos mga kapatid ang final conclusion ng ating negative. Si Bishop Ephraim mga kapatid ng EDB. Shoutout dito din tayo sa final conclusion ng ating affirmative. Sa kanyang pinatutunayan na ang mga ribulto ng Roman Catholic Church ay inutos ng Panginoong Diyos. Brother Jared, your time start now. Yan mga kapatid, at unahin muna natin yung sinabi niya na ang tradisyon daw ay guni-guni. Ibig sabihin pala, talagang kalaban ng apostol itong taong ito, itong haring obispo na ito. Well, first of all, the apostle teach to the disciples na panghawakan ang tradisyon. 2:15 ng ikalawang Tesalonica, tinan mo, talagang hindi ka nagbabasa ng Biblia. Babasahin natin ha. Panghawakan ninyo. Alin ang papanghawakan? Hindi naman sinabi, bistawan ninyo. Panghawakan ninyong tradisyon na sa inyo'y ipinangaral ko. At nakapaloob dun sa tradisyon, yung ibang doktrina ng Iglesia Katolika. Dahil ang Iglesia Katolika, ang haligid-saligan ng katotohanan, hindi ang Biblia. Katunayan, 3:15 ng unang Timoteo, ang simbahan, ang haligid-saligan ng katotohanan. Dahil ang Biblia, galing lang rin sa simbahan na siyang binigyan ng otorisasyon ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, dakdak ka lang ng dakdak, umiiyak ka ng umiiyak dyan, Haring Obispo. Ngayon, pag-aralan natin yung mga binasa niyang talata, isa na ang nasa 25 sa Istra Exodo. Ngayon, hindi ko daw na-proof o hindi daw natin napatunayan mga kapatid. Eh kayo na lang bahalang magsuri. Utos naman yun eh. 4:1 ng unang 1. Subukin ninyong spirito kung ito'y sa Diyos. Eh nasubok na natin itong obispo na to. Hindi pala obispong sa Diyos, kundi obispo sa demonyo ayon sa Biblia. Bakit? Dili siya makatubag sa ako pangutana na ang ako pangutana walang kamatuoran sumala sa Biblia. Na ano? Na ang Diyos mismo nag-utos sa 3:10 ng ikalawang kronika na sa kabanal-banalang bahay ay umukit ka ng larawan. Kaya sabi ko sa inyo mga kapatid, kung pag-aaralan nyo itong diskusyon na ito, una pa lang, isang haligi lang ang ibabato ko sa obispo na to, hindi niya magiba. Paano kaya pag sinama ko pa yung isa pang haligi, 2 haligi? Kaya, pastor, sabi mo ako mag-aral, ikaw ang mag-aral, obispo ka. Obispo ka talaga. Kaya yung mga miyembro mo, niloloko mo, nakakaawa, pati matatanda, inaasay nyo din sa EDBC ba yan? Ano ba yan? Saan mo nabasa sa Biblia yan? Tapos nagpapakilala ka haring obispo, tapos hindi ka makasagot sa tanong. Abi talagang hindi ka obispo ng Diyos. At yan ang sinasabi sa 24:24 ng Mateo na mga bula ang propeta at bula ang mga ngaral. Kasama ka na doon, pati yung Kristo mong peke na sinasabi sa 4:8 ng Galatia. Kaya napatunayan natin na ang konteksto sa 3:10 ng ikalawang kronika na ipinatuloy ng ating Panginoon Kristo sa 5:17 ng Mateo na kautusan ay yung paglalagay sa templo ng larawan sa makatwid bagay. Ang Diyos ang nag-utos na gumawa ka ng larawan ng mga banal na ang konteksto sa Hebreo ay may klait. Feminine means babae, men means lalaki. Ngayon ang ipinatuloy in New Testament na nasa hula sa 3:12 ng Apokalipsis. Katunayan, utos pa ngang itaas eh. 3:14 ng 1. At kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, ay gayon rin kinakailangan itaas ang anak ng tao. Eh paano pa natin itataas ang anak ng tao? Eh nasa taas na nga. Sa pamamagitan ng tradisyon na itinuro ng mga apostol na nasa hula sa 3:12 ng Apokalipsis na ang mga nagtagumpay ay gagawing haligi o bato. O in Hebrew is mesabeh o banal na altar ng Diyos na ipinatuloy ng ating Panginoon
Kristo sa 19:21 ng Isayas at 5:17 ng Mateo. Na ano? 3:14 ulit ng Juan, na kung paano itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, ay gayon din kailangang itaas ang anak ng tao sa krus. Bakit? Because the cross, 6:14 of Galatians, it is symbolized the salvation made by our Lord Jesus Christ in the cross. Eh, ano utos? Itaas! Pero tinataas nila, yung pagka-obispo niya, yung corona niya, kung tinan niyo, kung papansinin niyo yung FB niyan, mga kapatid, yung corona niya, galing yata sa Shopee. Kung tinan mo, tapos meron pa siyang kapa, dinaig pa si Superman, hindi pa ngayon sultoy pa. Because this is my opinion according to the Bible. That this preacher, this bishop, is a false bishop and false prophet according to our Lord Jesus Christ, written in 24:24 of Book of Matthew, that this preacher is blind according to Apostle Paul in 4:4 of 2 Corinthians, na ano, na binulag ng Diyos ng sanglibutan ito ang pag-iisip ng hindi nagsisampalataya. Kaya kahit ilang tanong niya, nasasagot ko, hindi niya maintindihan dahil bulag siya at umalis siya sa simbahan na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo kung nasa nandun si Kristo, na yun ay merong mga larawan dahil kabanal-banalang bahay sa 3 days ng ikalawang kronika. Kaya napatunayan natin ang tema, hindi niya naigiba ang tema. Bagkus siya pa mismo ang umamin na ang Diyos ay nag-utos sa 3 days ng ikalawang kronika at hindi yon ang tinutukoy sa 18 days ng Exodo. Viva Cristo rin, mga kapatid! Talo ang obispo na ito. Time na. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang debate natin versus yung between RCC versus ABB. So, before natin end yung ating live, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat sa ating audience. Wala na itong kinalaman sa inyong debate mga kapatid. Purong pasasalamat na lang ito sa mga lahat ng nag-comment at lahat ng nanood. Unahin natin si Brother Jared. Pasalamat ka muna, bro. Yan, salamat sa Diyos mga kapatid. At bago tayo magtapos, tayo mananalangin. Baka ma-retaliate tayo ng mga espiritu, lalo ng dala-dala ng relina. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, by the power of the Holy Spirit, we pray that the cleansing power of your precious blood of your Son came upon us right now. Purify us and wash us clean with the blood of Jesus, from the top of our head down to the very soles of our feet. Let this blood penetrate the very mark of our bones to cleanse us from any entanglement from whatever spirit we have come in contact during the course of our intercession. Anoint us with the gift of the Holy Spirit and refresh our bodies, souls, and spirit. And may the sign of your holy cross drive away all evil spirit from us. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Yun lang po mga kapatid, at salamat sa Diyos. At napatunayan natin na ang katotohanan talaga ang Iglesia Katolika. Yun lang. Okay, at syempre kay Bishop Ephraim din, bro. Pasalamat ka, bro. Before I end, I have to make a complaint na ang katunggali ko is not attacking the thing, but attacking personality. He is not a true Christian because a true Christian should not attack personality. Dapat ang pakialaman niya ay ang logic, ang depensa, ang thoughts, hindi siya mag-atake ng personality. Kung ipagpatuloy niya yan, I decree and declare you will not be happy in life, no? Because grabe ka mapagmura at grabe kang mag-attack ng personality, mang-insulto ng below the belt. That is very unchristian. Maraming salamat po. Wala. Ano kaya nangyari doon kay Bishop? Mukha yatang nagalit siya. Alam mo, Bishop, si Bulambaw, alam mo Bulambaw, naiintindihan kita. Alam mo kung bakit? Dati nung si Jared ay hindi pa namin kasamahan, ganyan din nararamdaman ko. At sana, hindi mo sana kinurse. Kinurse mo si Jared langhiya ka rin Kinurse mo si Jared Hindi tama yun Kung sa tingin mo is hindi tama ang ginawa ni Jared, ang alam ko nito is ito ay nasa huling pasalamat na.
Hindi pa salamat ang ginawa mo. Sinumpa mo si Jared eh. Ha? Kaya, tingin ko hindi ka talaga karapat dapat na ano na kasi nagki-curse ka. At you declare, who are you to declare? Who are you to declare to Jared that kind of curse? Ay nako, ewan ko lang sa iyo, Bulambaw. Oh. Okay, so ganito na lamang po tayo. Maraming salamat po. And bye-bye. Okay, so Russia TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging pumipili pa din sa ating pagmumoderate mga kapatid. Kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin or mag-hamon man sa dalawang ito. Nandito si Brother Jared at si Bishop Ephraim mga kapatid. At pwede niyo ako gamitin as moderator sa inyong mga debate at magla-live na din. So mga kapatid, please subscribe yung ating YouTube channel Russia TV at yung aking Facebook mga kapatid Russia Vista. You can follow me mga kapatid. At ang debate na ito ay i-upload natin sa YouTube dahil hindi na tayo nakakapag-live sa YouTube. I mean hindi na sabay mga kapatid dahil doon sa meron na kasing malaking payment pag nagla-live ng bali dalawang channel. So mga kapatid, maraming salamat at doon din sa ating mga debatista. So this is Admin Russia ng Russia TV and we're out.